Mr. Silent Channel. Kabanata 276 hanggang 280. Nagsimula lang kumilos ang student no. Nang makita niya ang lugar na ito gamit ang kanyang daliri. Nakaramdam pa siya ng tawa at tawa. Nandito ba ang babaeng ito para maging nakakatawa? Paano siya nakarating sa ikawalong antas? Hindi kaya binigay niya ang lahat ng nakaraang antas. Cutscene lang ba? Hindi tama. Ang antas ng guillotine ay hindi ganoon kadali. Medyo lasing na ang puso ko, hindi ako maaapektuhan ng mahinang anyo at kakaibang performance ng iba. Isang kislap ng liwanag ang kumislap ng puting liwanag sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, isang bowl ang kristal ang lumitaw sa harap ng kanyang dibdib. Ang bowl ang kristal ay kumikislap na may puting liwanag at napakarilag. Ang tatlong singsing ng halo na orihinal na nakasuot sa kanya ay agad na nagbago sa kanyang bowl ang kristal. 1. Bowl ang kristal. Kristal, lumihis. Hindi niya alintana ang gulong ng yelo sa himpapawid, masyadong mabagal ang paglipad ng bagay, at hindi ito sapat para magdulot ng pananakot sa kanya. Ang liwanag ng unang spirit ring ay kumislap, at ang mga mata ng estudyante no. 6 na ay pumuti rin. Isang sinag ng liwanag ang kumislap sa bowl ang kristal, at ang sibat ng yelo na binaril ni Shu Xiaoyan ay biglang nalihis mula sa orihinal na tilapon nito. Direkta itong lumipad patungo sa talim ng yelo sa hangin. Napakaganda ng kontrol kaya ginamit ni Shu Xiaoyan ang kanyang ice spear para atakehin ang kanyang ice blade. Hindi, nabigla si Shu Xiaoyan, kung talagang hahayaan niyang magtagumpay ang kabilang partido, direkta siyang matatalo. Sa kritikal na sandali, ipinakita niya ang kanyang potensyal. Isang lilang liwanag ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang mga mata, at ang mga mata ni Shu Xiaoyan ay kumislap ng lilang liwanag, at ang estudyanteng no. 6 sa kabilang panig ay biglang nawalan ng ulirat. Si Shu Xiaoyan ay mas mababa kay Tang Wulan sa paglilinang ng Purple Magic Pupil, ngunit maaari pa rin siyang makagambala sa kanyang kalaban. Hindi man mahina ang mental strength ng no. 6 na student, medyo apektado pa rin ito, at natural na hamina ang kontrol ng ice spear. Gamit ang isang alo ng ice stick, nabawi ni Shu Xiaoyan ang kontrol sa ice spear. Ang kanyang mental na kapangyarihan ay lumampas sa 200, at tiyak na siya ay itinuturing na napakahusay sa mga espiritong Panginoon sa parehong edad. Isa rin siyang elementong kontrolado ng martial spirit, at kinokontrol ang mga pangmatagalang pag-atake. Pangunahing paraan. Ang sibat ng yelo ay gumuhit ng arko sa hangin, at dumiretso sa numero 6 na estudyante. Sa sandaling ito, ang atensyon ng lahat ay nasa sibat ng yelo, at walang nakapansin sa talim ng yelo na nagdadala ng martilyo sa hangin. Medyo tumaas ang bilis ng flight. Ang pagtaas ay hindi masyadong marami, ngunit ito ay tiyak na pagtaas. Hinawakan ni Shu Xiaoyan ang ice stick sa kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay biglang naging sagrado. Ang mga bituin sa langit, nagniningning, walang hanggang makinang, at si Chang Anang. Ang mga bituin ay nakasisilaw, at ang mga bituin ay konektado. Sa ilalim ng maliit na liwanag ng bituin na iyon, ang ice rod ay nagbago ng abnormal, at ang star wheel ice rod ay ipinanganak. Muling lumitaw ang liwanag ng unang spirit ring, at lumitaw ang kakaibang gintong star wheel sa paanan ng estudyanteng numero 1. Kung sasabihing napaka-clumsy at napakabagal ng mga galaw ni Shu Xiaoyan. Ngunit mula sa sandaling i-cast niya ang Purple Magic Pupil, ang lahat ay biglang naging makinis. Nag-iba ng direksyon si Ice Spear, at ipinakita niya ang variation ng Martial Soul. Nagsimulang mag-iba ang lahat. Nang mag-mutate si Wan bilang Star Wheel Ice Stick, naputol ang relasyon nila ni Ice Blade at Ice Spear. Sa oras na ito, may nakapansin na lumitaw ang talim ng yelo sa itaas lamang ng ulo ng mag-aaral na numero 6. Nawalan ng kontrol ang talim ng yelo at nahulog mula sa langit sa bigat ng mabigat na martilyo. At ang Ice Spear na iyon ay dumating din sa harap ng numero 6 sa sandaling ito. Sandali lang ang ulirat, at sa sumunod na sandali, nakita ng estudyanteng no. 6 ang Ice Spear na nag-zoom in sa kanyang harapan. Ang pangalawang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag, at isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa bowl ang kristal. Ito ay parang whirlpool na ilaw. Ang liwanag ay sumikat sa sibat ng yelo, at ang sibat ng yelo ay biglang nagsimulang magwatak-watak, na muling naging mga elemento ng yelo, at nagwawala sa hangin. Ito ang kanyang pangalawang kakayahan sa espiritu, ang pagkabulok. Sa isang kahulugan, ang kalaban na pinili ni Shu Xiaoyan ay ang pinakamahina sa 10 tao, dahil mahusay siyang tumulong sa mga pag-atake, hindi isang purong war spirit master. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi siya malakas. Ang pinakamagaling niya ay ibalik sa kabilang katawan. Dumating ang isang pakiramdam ng krisis, at ang mag-aaral na no. 6 na ay hindi namamalayan na itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kalangitan, sa oras na makita ang eksena ng martilyo na nahuhulog mula sa langit. Sinusubukan ba niyang akitin ang aking atensyon gamit ang isang sibat ng yelo, at pagkatapos ay hampasin ako ng martilyo na ito? Nagtataka tungkol sa taktika na ito. Kung tamaan ako ng martilyo, gagawin ko. Hindi niya namamalayan na itinaas ang kanyang binti at akmang hahakbang, umiiwas sa isang martilyo na tiyak na hindi gabay ng kaluluwa. Hindi ito maaaring maging mas madali.
Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw ang mutation. Lumiwanag ang Star Wheel sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay halos agad na na-activate, ngunit nang gusto niyang palabasin ang kanyang pangatlong espiritong kakayahan, huli na ang lahat. Isang kadena ng mga gulong ng bituin ang nagkasalikop, at agad na itinali ng mahigpit ang kanyang katawan. Nakataas pa rin ang ulo niya sa mga oras na ito, at pinagmamasdan ang pagbagsak ng martilyo, at sa ilang sandali, naabot niya ang tuktok ng kanyang ulo. Kung natamon ka, the blood flow is the next best thing, siguro, fatal talaga. Gayunpaman, gaano man siya kahirap, kung paano niya ay activate ang kanyang espiritong kapangyarihan, ang kanyang katawan ay nananatiling hindi gumagalaw. Ang mga kasanayan sa espiritu ng astrolohiya ay tiyak na itinatag. Ang martilyo ay biglang huminto 1 pulgada mula sa tuktok ng kanyang ulo, at isang malaking patak ng pawis ang naiwan sa mga sideburn ng estudyanteng numero 6. Binawi ni Shen Yi ang kanyang kamay, tinimbang ang martilyo sa kanyang kamay, at naglakad pabalik kay Xu Xiaoyan, na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, munting babae, magandang kumilos. Matamis na ngumiti si Xu Xiaoyan, salamat guro sa papuri. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Shen Yi na siya ay umaarte ay dahil bagamat ang bigat nitong 1000-forged tungsten steel hammer ay hindi magaan, para sa isang turing pinnacle spirit master, kahit na magaling siya sa long-range attacks, tiyak na hindi niya ipapakita ang kanyang katawan kapag hawak ito. Awkward na sitwasyon. Iyon ay malinaw na pumukaw sa pag-usisa ng lahat, kaya't hindi siya inatake ng estudyante no. 6 sa unang lugar, kaya't pinahintulutan siyang mahinahon na ay latag ang pundasyon. Ang hindi sinasadyang maliit na pagkilos ng batang babae na ito ay tumutukoy sa kinalabasan ng laro. Sino ang mag-aakala na ang isang martilyo na hindi man lang nag-iniksyon ng anumang kapangyarihan ng kaluluwa ay magiging susi sa tagumpay o pagkatalo? Ang pinakamalaking problema sa Star Wheel Chain ay hindi ito agresibo, at kapag ginamit na ang Star Wheel Eye Stick, hindi na makagalaw o patuloy na umaatake si Xu Xiaoyan. Sa makatuwid, nang ayusin ni Tang Wulan ang mga taktika para sa kanya kanina, tahimik niyang hinubad ang isang mabigat na singsing na pilak mula sa kanyang palso at inilagay ito sa palso ni Xu Xiaoyan. At sabihin sa kanya kung paano ilabas ang 1000-forged tungsten steel hammer sa loob. Hindi na kinailangan ni Tang Wulan na magturo ng iba pang mga bagay, mabilis na bumuo si Xu Xiaoyan ng isang set ng mga taktika na nababagay sa kanyang hitsura. Marahil ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay may masaganang praktikal na karanasan, ngunit sa mga tuntunin ng emosyonal na katalinuhan, si Xu Xiaoyan, bilang isang munting mangkukulam na hinikayat ang kanyang mga nakatatanda na mahalin siya ng walang hanggan mula noong siya ay bata pa, hindi niya alam kung gaano sila kagaling. Maliban kina Xi, Tang Wulan, Gu Yu, at Xu Xiaoyan, lahat ay nakakuha ng napakahusay na puntos sa 4. Pagkatapos ng 8 pagsusulit, ang mga score ng 4 na tao ay 60 puntos na ngayon para sa Tang Wulan, 48 puntos para sa Gu Yu, 51 puntos para kay Xi, at 50 puntos para kay Xu Xiaoyan. Kapag mayroon pa ring dalawang pagtatasa, maaari silang makakuha ng napakaraming puntos, at ang pagkakataong makapasa sa pagtatasa ay napakalaki. Sa kanila, naabot na ni Tang Wulan ang passing line, at ang kasunod na pagtatasa ay ang pinakamadali. Sa makatuwid, kahit na kumonsumo siya ng higit pang kapangyarihan ng kaluluwa sa antas na ito ngayon, ito ay katumbas ng halaga. Tara na, ipagpatuloy, ang susunod na pagtatasa. Medyo komplikado ang mood ni Shen Yi ngayon. Napakagaling talaga ng 4 na bata na inilabas ng senior brother. Parang hindi sila masyadong magaling sa martial arts nila. Hindi bababa sa hindi lahat ng martial arts ay partikular na makapangyarihan. Sa bagay na ito, tanging si Gu Yu lamang ang partikular na namumukod-tangi. Tulad ng para sa kambal na espiritu ni Xi, sila ay homogeneous na kambal na espiritu. Kung ikukumpara sa mga tunay na kambal na espiritu, ang mga kakayahan ni Xu Xiaoyan ay mahusay, ngunit sila ay pinaghihigpitan. Para kay Tang Wulan, ang maliit na lalaki na ito na nakakuha ng buong marka sa lahat ng 6 na pagtasa na maaaring maka-score ng mga puntos ay mas hindi maintindihan. Ang kanyang kaalaman sa martial arts na sila Yingkao, para sa kakaibang Golden Soul Ring, hindi ito parang isang martial arts ability. At hindi pa niya ito gaanong nagamit, ngunit lumakad lang siya sa daan ng ganito at tila wala siyang ginawang kakaiba, ngunit nakakuha lang siya ng buong marka ng hakbang-hakbang. Ito ay hindi isang katanungan ng iyong sariling lakas upang gamitin ang iyong mga hindi gaanong makapangyarihang mga talento upang magsagawa ng mahusay na kapangyarihan, ngunit ito rin ay isang malakas na karakter at komprehensibong kakayahan. Sa mga tuntunin ng talento at potensyal, walang alinlangan na si Gu Yu ang pinakamahusay, ngunit kung sasabihin na ang komprehensibong kakayahan ay ang pinakamalakas ngayon, kabilang ang Xinxing at iba pang aspeto, ang Tang Wulan na ito ay isang karapat-dapat na kandidatong kapitan sa 4. Kuya, napaka-insightful mo. Sa pakiramdam na ito, dinala niya ang 4 na tao sa isang maliit na silid sa gusali ng pagtuturo. Hindi tulad ng lahat ng nakaraang pagtatasa, ang silid na ito ay mukhang medyo madilim, at walang napakagandang palamuti sa loob. Ang buong silid ay ganap na gawa sa metal, at ang mga malalaking screen ay nakasabit sa mga dingding. Pagdating nila dito, ang 4 ni Tang Wulan ay may pamilyar na pakiramdam,
na malinaw na parang isang plataporma para sa pag-akyat. Masasabi bang ang kanilang ika-9 na pagsubok ay dumaan sa isang pagsubok na katulad ng Ascension Platform? Survival. Ito ang layunin ng iyong ika-9 na pagtatasa. Naniniwala akong nakapasok ka na rin sa Spirit Ascension Platform. Kami ay katulad ng Spirit Ascension Platform, ngunit sa isang kahulugan, ang mga Spirit Beasts sa loob ay totoo. Patayin sila. Kung ikaw ay nasa bottleneck period, makukuha mo ang Spirit Ring, pati na rin ang iba pang loot. Okay, kumanda ka sa pagpasok. Pinayuhan ni Shen Yi ang 4 na tao. Pagpunta sa gilid at pagpindot sa pindutan, isa-isa, ang mga metal na drawer na mukhang isang espiritual na platform ng pag-akyat ay dumulas palabas. Mabuhay! Nang marinig ang ika-9 na pagsubok na ito, ang mga mata ni Guyu, Exi at Xu Xiaoyan ay bumagsak kay Tang Wulan, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kumpiyansa. Sa orihinal, naka-score lang si Exi ng 3 puntos sa huling antas, at medyo nag-aalala pa rin siya, ngunit nang marinig niya ang nilalaman ng ika-9 na pagtatasa, gumon siya. Sa nakalipas na ilang taon, marami na silang karanasan sa platform ng pag-akyat, at talagang walang duda tungkol sa kanilang survivability. Hanggat hindi nahihigitan ng kalaban ang kanilang kakayahan, hindi problema ang kanilang kaligtasan. Ang kakayahang mamuno ni Tang Wulan, kasama ng kanilang kakayahan sa kooperasyon ng koponan, ay maaaring maipakita ng perpekto sa pagtatasa ng kaligtasan na ito. Basta 4 na tao ang magkasama, hindi problema. Ms. Shen, magkasama ba tayong 4? Tanong ni Tang Wulan kay Shen Yi. Si Shen Yian ay sumulyap sa kanya ng malalim, at sinabing, oo. Kahit gaano karaming tao ang ma-assess, sila ay magsasama-sama. Ang pagtatasa na ito ay hindi lamang upang subukan ang kanilang sariling kaligtasan, ngunit upang subukan din ang kakayahan ng isa't isa na makipagtulungan. Kayo ay magkasama. Mayroon kang isang kalamangan sa bagay na ito. Halika. Salamat Teacher Shen. Ang 4 na Tang Wulan ay pumasok sa mga metal na drawer, at ang mga drawer ay nagsara. Opisyal na nagsimula ang ika-9 na pagtatasa. Ngunit ang hindi nila alam ay nang sarado ang metal na drawer, 2 tao ang pumasok sa silid. Ang isa sa kanila ay ang matandang babae na nagpahirap sa kanila, si Silver Moon Daoluo. May isang matandang lalaki din na pumasok kasama si Yinyu Daoluo. Ang matandang ito ay may mataas na ilong at malalalim na mata, isang pares ng asol na mga mata, matangkad, na may puting buhok na nakatikip sa kanyang mga balikat, at ang kanyang katawan ay puno ng marilag na aura. Napakalakas ng kanyang aura na kapag nakita ito ng mga tao ay may pakiramdam na gusto niyang supilan ang isang mundo. Guro, magalang na sumaludo si Shen Yi sa matanda. Bahagyang tumango ang matanda, paano kumilos ang mga batang ito? Nag-isip sandali si Shen Yi, at sa wakas ay gumamit ng pang-uri na sa tingin niya ay pinakaangkop, ito ay lampas sa imahinasyon. Ngumiti si Yinyu Daoluo, oo. Medyo lampas sa imahinasyon. Hindi ko hinayaang suriin nila ang ika-5 item, at nakarating ako sa ika-8 item, at talagang nakakuha ako ng buong score. Hindi madali ang Tang Wulan na iyon. Siya. Napakalakas ng lakas ng sigla at dugo sa katawan, at ito ay medyo katulad mo. Ang mundo ay magugulo, ang iba, wala tayong pakialam sa 3, wala tayong pakialam. Magpas siya sa hinaharap na Guyu. Sumulyap si Zuoshi sa kanya, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong kalimutan, lahat sila ay mga disipulo at apo ko, at wala silang kinalaman sa iyo. Tumaas ang kilay ni Silver Moon Daoluo, ano? Pagsisisihan mo ba? Napangiti ang magulong mundo, napalitan ang kanyang aura, wala akong pinagsisisihan. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Sinabi ko lang na maaari mong piliin ang maliliit na lalaki na ito, ngunit hindi ko sinabi na dapat ko silang ibigay sa iyo. Kailangan mong makita kung ano ang handang gawin ng iba. Ayoko. Tingnan mo, ang babaeng si Guyu ay hindi handang matuto mula sa iyo. Kung ang melon ay hindi ito pinilit. Utot. Gusto ng matandang babae ang kanyang matigas ang ulo na karakter. Sa murang edad, kung wala man lang siyang kaunting instinct, ano ang pagkakaiba nito sa Walking Dead? Gusto ko ang karakter na ito. Galit na sabi ni Silver Moon Daoluo. Si Shen Yi ay tahimik sa tabi niya, walang sinasabi. Sa harap ng dalawang ito, she really don't dare to say anything. Zuoshi daw, lahat, hintayin silang makapasa sa assessment na ito. Kung nabigo ito, walang silbi ang ibang mga marka ng pagtatasa. Tumahimik si Silver Moon Daoluo at tumango bilang pagsang-ayon, na tila binibigyang halaga ang ika-9 na pagtatasa na ito. Tanong ni Shen Yi sa mahinang boses, Guro, anong antas ng pagtatasa ang dapat nilang gamitin? Hindi man lang inisip ni Zuoshi, ang pinakamataas na antas. Si Shen Yi ay nakatingin sa kawalan, ang pinakamataas na antas. Mahirap makapasa ang mga matatanda. Ito, bilasan mo. Nakita siya ni Zuoshi na nag-aalangan at hinimok kaagad. Oo, isang pakiramdam ng pagbaluktot ay nagmula sa buong paligid. Para kay Tang Wulan, na sanay sa platform ng pag-akyat, ito ay walang iba kundi ang pediatrics. Ang kanyang pisikal na lakas at mental na lakas ay sapat na malakas. Ang maliit na pagbabago sa spatial na ito ay hindi sapat upang abalahin siya.
Ang liwanag ay kumislap, at ang apat na tanghulan ay lumitaw mula sa manipis na hangin na lumilitaw sa isang mundo. Sabay na lumabas ang apat. Nang makakita sila ng ibang tao, agad silang nag-react, pinapanatili ang porma sayo na kanilang pinakamagaling. Ang asul na pilak na damo ay inilabas mula sa ilalim ng mga paa ni Tanghulan, na tumatakip sa paligid, at kasabay nito ay dinama ang paligid. Tunay na ito ay halos kapareho sa Spirit Ascension Platform, narito ang isang masukal na kagubatan, ngunit ito ay mukhang mas primitive kaysa sa Spirit Ascension Platform. Ang ikasyam na item ay naging pagsubok sa kaligtasan, na talagang mahusay. Para sa amin, sa palagay ko walang mas madaling pagsubok kaysa dito, tama. Medyo nasa sabik na sabi ni XEXE. Itinaas ni Tanghulan ang kanyang kamay, sinenyasan siyang tumahimik, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, ito ay iba sa Ascension Platform, kahit papaano ay naiiba sa pangunahing Ascension Platform. Minsan akong pumasok sa intermediate na Ascension Platform kasama si Teacher Wu, at ang mga halaman doon ay maayos. Ito ay kasing primitive dito. Huwag kalimutan, ito ang salitang sinabi ni Shrekshen Academy para sa kaligtasan ng buhay. Kailangan nating maging maingat sa lahat ng bagay, kung ito ay isang lugar na katumbas ng middle level na platform ng pag-akyat, kung gayon, malamang na makatagpo tayo ng 1,000 taon o kahit 10,000 taong kaluluwang hayop anumang oras. 10,000 years soul beast. Nang marinig ang mga salitang ito, ang tatlo pa ay hindi napigil ang huminga. Biglang bumulong si Xu Xiaoyan, Kapitan, kung makapasok ako sa ika-30 na anta sa oras na ito, maaari ba akong direktang maglagay ng spirit ring at bumalik? Kung ito ay isang 10,000 taong espiritong hayop. Sumimangot si Tanghulan, huwag mo nang isipin ito. Sa kasalukuyan mong pisikal na kondisyon, ang pag-absorb ng 10,000 taong spirit ring ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Huwag mong kalimutan, mayroon ka lang 3 singsing. Karaniwan, ang isang spirit master ay gustong sumipsip ng 10,000 taon. Ang 9 spirit ring ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang 5th ring level cultivation base. Wala kang partikular na mahusay na pisikal na kakayahan, kaya't hindi ka magkaroon ng ganoong kahusay na pisikal na kakayahan, kaya't huwag magkaroon ng ganoong kagalingan sa pag-iisip, kaya't hindi ito madaling pag-iisip. Magkamali. Nakikinig sa kanyang kaseryosohan, biglang inilabas ni Xu Xiaoyan ang kanyang dila, I see. Sinabi ni Tanghulan, fair na, humanap muna tayo ng lugar na may mas mataas na lugar, para mas maganda ang line of sight. Marami nang nakonsumo ang lahat sa nakaraang assessment, sinisikap nating humanap muna ng lugar para makapagpahinga, at kasabay nito ay ibalik ang ating espiritong kapangyarihan. Mabuti. Maingat silang apat na nagpatuloy, at pinakawalan ni Guyu ang Windbird para sa malayuang pagmamanman, at kontrolado ito ni Tanghulan ng malapitan. Walang nakitang soul beast si Fenyao, tila ang kagubatan na ito ay hindi hihigit sa isang ordinaryong kagubatan. Siyempre, hindi iisipin ni Tanghulan, ito ang pagtatasa ng Shrek Academy. Hindi nagtagal bago sila nakahanap ng maliit na gilid ng burol, at mas maganda ang tanawin mula sa gilid ng burol. Kinuha ni Tanghulan ang dating steamed buns mula sa kanyang storage soul guide at ipinamahagi ang mga ito sa lahat. Kumain lang ng kaunti ang lahat, nagpalitan ng pahinga, at naibalik ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa. Napakatahimik pa rin ang lahat, at hindi sila naaabala sa anumang paraan. Tumagal ng buong 2 oras, at ang lahat ng mga talento ay bumalik sa kanilang pinakamataas na estado. Captain, medyo kakaiba. 2 oras na ang nakalipas, at wala pa kaming na-encounter na soul beast. Sa tingin mo, bakit ganito? Tanong ni XEXE sa mahinang boses. Si Tanghulan ay mayroon ding ilang pagdududa sa kanyang isipan. Ayon sa katotohanan, ang pagtatasa ng kaligtasan ay syempre mas mahaba ang oras ng kaligtasan, mas mataas ang marka. 2 oras na sila, pero wala silang na-encounter na panganib, tapos ano ang kahalagahan nitong tinatawag na survival assessment? Para sa Soul Master, ang paghahanap ng pagkain sa isang malaking kagubatan ay tiyak na hindi isang mahirap na bagay, hindi ito palaging ang pinakasimpleng uri ng kaligtasan. Dapat ba tayong tumingin sa paligid? Tanong ni XEXE kay Tanghulan. Itinaas ni Tanghulan ang kanyang ulo at tumingin sa langit, huwag magmadali, dapat ay hapon na ngayon, at aalis tayo hanggang gabi. Sa pagdaragdag ng Star Wheel Eye Stick, mas malaki ang kumpiyansa. Talagang si Freeze ang pinakamalaking kalaban. Hindi siya nagmamadali ngayon. Para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanya na kunin ang kanyang mga kasosyo upang makakuha ng matataas na marka sa pagtatasa na ito. Dahil ligtas dito, hintayin ito, at least hayaan ang lahat sa pinakamalakas na estado, at pagkatapos ay hanapin ang misteryo ng lugar na ito. Ang apat sa kanila ay nagpapahinga sa gilid ng burol sa lahat ng oras. Matapos unti-unting lumabo ang langit, tumayo si Tanghulan. Tahimik siyang umakyat sa isang malaking puno at tumingin sa malayo sa lugar na malapit sa tuktok ng puno. Ito ay talagang katulad ng Stardew Forest. Pagtingin mo sa paligid, makikita mo na may malalaking track ng puno. Hindi pa ganap na nagdidilim ang langit, at makikita mo pa rin na ang mga makakapal na canopy ay sumasakop sa buong larangan ng paningin. Sa sandaling ito, biglang, isang malalim na dagandong ang umalangaw sa di kalayuan.
Sa sandaling lumitaw ang dagandong na ito, ang buong kagubatan ay tila kumulo. Nang marinig ni Tang Wulan ang dagandong na ito, agad na tumayo ang kanyang mga balahibo, na parang may nangyaring nakakatakot. May init sa katawan, at malakas na enerhiya at dugo ang sumugod, na pinipigilan ang kanyang pakiramdam ng takot. Ano ito? Nagulat si Tang Wulan at mabilis na dumausdas pababa mula sa puno. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, ganoon lang ang naging reaksyon niya nang marinig niya ang dagandong ng isa mula sa malayo, ibig sabihin ay siguradong nakakatakot na kaluluwa iyon. Mula sa halimaw. Ang pinakamakapangyarihang soul beast na nakatagpo niya ay ang Three-Eyed Magic Ape na nakuha niya ang espiritual na kapangyarihan. Ang labanan sa pagitan ng Wan Ian Three-Eyed Magic Ape at Wu Changkong ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon kay Tang Wulan. Ngunit sa pakikinig sa kilusang ito at sa epekto sa sarili ngayon, tila mas makapangyarihan ito kaysa sa demonyong unggoy na may tatlong mata. Pagdating niya sa ilalim ng puno, nakita niyang isa-isang nagbago ang mukha ng mga kasama. Kung gayon, ano ang tunog na iyon? Nakakatakot. Ang mukha ni Xie ay mapatla at ang kanyang mukha ay nabigla. Si Xu Xiaoyan ay nasa parehong sitwasyon sa kanya, at si Guyu ay may pangit din na mukha, ngunit siya ay mas mahusay kaysa sa kanilang dalawa. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, hindi ko alam kung ano iyon, ngunit parang hindi ito masyadong malayo. Habang sila ay nag-uusap, isa pang dagandong ang tumunog, na mas matalas ang tunog kaysa sa naunang boses. Ngunit ang kakaiba ay sa kanilang mga tainga, may pakiramdam ng hindi nakaharang sa buong katawan, at ang mapang-ipong damdaming dala ng nakaraang dagandong ay nawala sa isang iglap. Ito ay kakaibang pakiramdam. Tingnan natin, sabi ni Guyu kay Tang Wulan. Tumango si Tang Wulan, tara na. Dahil ito ay isang pagtatasa, hindi ito dapat na simple. Hindi man sila makapasa, natatakot akong mahanap sila ng dalawang pambihirang soul beast na ito, kaya mas mabuting magkusa na lang sa pag-atake. At gumawa ng inisyatiba. Saan man ang assessment, hindi magkakaroon ng kaayusan na wala silang pagkakataong makapasa. Pagmasdan muna natin ang sitwasyon. Nanguna ang Windbird at lumipad sa unahan. Sumunod si Tang Wulan at ang apat, mabilis na lumapit sa direksyon ng tunog. Binuksan ni Tang Wulan ang daan sa kanyang harapan, pinahintulutan ang kanyang mga kasosyo na pagsamasamahin ang kanilang aura hanggat maaari. Hindi sapat ang kanilang kapangyarihan, at ang tanging maaasahan nila ngayon ay ang kanilang aura. Nagbago ang mukha ni Guyu, at bamulong siya, sa kaliwang harapan, mayroong isang lambak doon mismo. Ngunit ang aking Windbird ay natangay ng alon ng hangin. Lahat, mag-ingat at sumunod sa akin sa likod ko. Sabi ni Tang Wulan habang umaagos ang dugo sa kanyang katawan, naglalabas ng sariling gininto ang kaliskis. Tinatakpan ng mga kaliskis hanggang sa mga balikat at paa, isang bilog ng mga gintong singsing na espiritu ang tahimik na lumitaw. Ang kapangyarihan ng dugong lumalabas mula sa kanyang katawan ay hindi lamang bumalot sa kanya, pati na rin ang tatlong tao sa kanyang likuran ay nadama na mas ligtas. Hindi bababa sa walang pakiramdam ng pang-aapi pagkatapos marinig ang etenggal na tunog noon. Sa pagdaan sa kakahuyan, gaya ng sinabi ni Guyu, isang lambak ang lumitaw sa harap nila. Malago at malago rin ang lambak, ngunit bago pa man ito makalapit sa gilid ng lambak ay kumalat na ang isang malakas na alon ng hangin. Hinimok nilang apat ang kanilang espiritong kapangyarihan, nilabanan ang mga alon ng hangin na ito, at maingat na lumapit sa gilid ng lambak. Gumapang pasulong. Si Tang Wulan ang unang nakahiga sa lupa, ang kanyang katawan ay malapit sa lupa, at ang epekto ng alon ng hangin ay natural na mas maliit. Ang iba pang tatlong tao ay gumawa ng parehong paggalaw, sumusunod sa kanya, at silang apat, magkasama, ay lumapit sa gilid ng lambak at tumingin sa lambak. Nang makita nila ang sitwasyon sa lambak, hindi nila napigil ang huminga. Sa lambak, isang dagandong ang patuloy na dumarating, at ang dalawang sinag ng liwanag ay mabilis na nagbanggaan. Ang dami ng dalawang sinag ng liwanag na ito ay napakalaki, ang bawat isa sa kanila ay higit sa 30 metro ang diametro, at sa tuwing sila ay magbanggaan, may pakiramdam na ang mga bundok ay nanginginig, at ang hanging iyon ay naaangat sa kanilang banggaan. Ito ay pinahit ni Tang Wulan ang Purple Magic Pupil at tumingin sa dalawang sinag ng liwanag. Iyan ay malinaw na dalawang kaluluwang hayop. Isang grupo ng Dark Golden Light, malaking figure. Nang makita niya ito, agad na nanlamig ang mga mata ni Tang Wulan, dahil kilala niya ang ganitong uri ng Soul Beast. Ito ay ang Dark Golden Deinonychus na minsang nagparamdam sa kanila ng sobrang sakit at sakit sa tuwing kaharap nila ito. Ang hari ng kagubatan, ang hari ng mga kaluluwang hayop. Gayunpaman, hindi tulad ng madilim na gininto ang nakakatakot na clover na kanilang nakatagpo, ang isang ito ay mas malaki, higit sa 10 metro ang taas, at ito ay isang higanti sa sarili nito, na naglalabas ng malakas na madilim na gininto ang liwanag sa buong katawan, isang pares ng malaking katigasan. Taglay ang matatalas na kuko sa kanyang mga bisig, sa bawat pag-iindayog nito, daladala niya ang madilim na gintong liwanag na may mapangwasak na kapangyarihang sumisira sa langit at lupa, na nagiging sanhi ng paglipad ng buhangin at mga bato sa lambak. Nag-iwan ito ng malalalim na bangin sa lupa at sa mga pader ng bundok. Ang taong ito ba ay 1,000 taon na Dark Golden Terrible Claw Bear? O, Wan Ian.
Magagawa ng 100 taong gulang na Dark Gold Direct Clover na gumapang ang mga Flame Lion sa lupa at hindi maglakas loob na gumalaw, hinahayaan silang magtanong kung ano ang gusto nila, at ang Dark Gold Direct Clover na lumaki sa 1,000 taon ay tiyak na ang antas ng Panginoon sa kagubatan. Paano kung ang taong ito ay si Juan Ian? Maaaring punitin ng 10,000 years Dark Golden Terrifying Clover ang pagkakaroon ng ordinaryong 100,000 taong kaluluwang hayop. Ang mapanirang kapangyarihan nito ay sadyang hindi mailalarawan. Gayunpaman, kahit na may ganitong makapangyarihang pag-iral, ang mga kalaban nito ay maaaring makipagkumpetensya dito, at malinaw na hindi ito isang mahina. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang paningin ng isang hakbang palapit at tumingin sa isa pang sinag ng liwanag. Ito ay isang ulap ng gintong liwanag, at mayroon ding isang kaluluwang hayop sa loob. Ang buong katawan ng kaluluwang hayop na ito ay tila transparent na kristal, puno ng kakaibang texture. Ang kabuuang hugis ay halos katulad ng isang leon, ngunit may 4 na kuko na parang dragon, at sa ilalim ng bawat kuko ng dragon ay isang ulap ng gintong apoy. Ang bibig ay mas mahaba rin kaysa sa isang malaleon na espiritong hayop, at sa ilalim ng buhok, tila may mga makakapal na gintong kaliskis. Bilang karagdagan sa mga normal na mata, mayroon talaga itong ikatlong mata. Ang nakakapagtaka ay vertical pupil pala ang third eye niya. Ang dalawang normal na mata ay kumikinang sa ginto, ngunit ang patayong pupil ay pula, na may isang uri ng kakaibang pula. Anong klaseng soul beast ito? Hindi pa ito nakita ni Tang Wulan, o narinig man lang ito. Binawi ni Tang Wulan ang kanyang katawan at inilarawan ang kanyang nakita sa kanyang mga kaibigan sa mahinang boses. Exe, alam mo ba kung ano ang Golden Soul Beast na iyon? Tanong ni Tang Wulan kay Exe. Ang pamilya ni Exe ang pinaka-nakakakilala sa Soul Beast sa kanilang 4. Kumunot ang noo ni Exe, pagkatapos pakinggan ang iyong paglalarawan, mukhang medyo humanga ito, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Sinabi ni Gu Yu, ang dalawang espiritong hayop na ito ay napakalakas. Alinman sa isa ay madaling kurutin tayo hanggang mamatay. Hindi ito dapat ang target ng ating pagtatasa. Ngunit tuklasin natin kung bakit sila. Umiling si Tang Wulan, panuurin muna natin ang mga pagbabago. Tila nagkita silang dalawa. Hindi kailangan nating hintayin na mawala silang dalawa at hayaan nating kunin ang bargain. Ngunit kahit na matalo silang dalawa, basta't nakahinga ng maluwag ngayon, hindi natin ito kayang harapin. Siya ay may malinaw na pag-unawa sa kanyang sariling lakas, at hinding-hindi niya akalain na ang 4 sa kanyang sarili ay maaaring makipagkumpetensya sa dalawang iyon. Ang pinakaiba, ibang lugar sa pagitan nila sa pagpasok dito at sa platform ng pag-akyat ay walang signal para sa tulong. Sa madaling salita, kung gusto mong umalis, natatakot akong mamatay ka talaga. Pagkatapos, kapag nakatagpo ang dalawang ito, natatakot ako na walang natitira. Pagkatapos lumabas, hindi ko alam kung gaano kasakit. Sa makatuwid, mas mahusay na mag-ingat. Sumandal ang 4 sa gilid ng talampas ng lambak at muling tumingin sa larangan ng digmaan. Ang dalawang grupo ng liwanag ay lalong nagbanggaan, at talagang mahirap makita kung sino ang nangunguna. Biglang, ang dalawang grupo ng mga sinag ng liwanag ay tumaas ng sabay, at sila ay tumalbog sa isa't isa ng mabangis sa panahon ng marahas na banggaan. Bagamat ang Dark Golden Deinonychus ay mukhang lubhang nakakatakot, ang kalaban nito ay si Shen Jun na hindi man mahina. Lalo na ang ikatlong mata sa noo, na may mga patayong pupil na nagniningning na pula. Sa tuwing yumaman ang pulang ilaw, ang Dark Golden Direct Clover ay halatang natatakot dito, at ang madilim na gintong liwanag sa kanyang katawan ay nagbabadya rin. Naalala ko. Bulong ni Exe, puno ng gulat ang mga mata. Ano ang naaalala mo? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Exe, ang hitsura ng Golden Soul Beast na iyon, tila isang maalamat na hayop. Rui Beast. Naghihinala namang tumingin sa kanya ang tatlo. Tumango si Exe, sa alamat, may kakaibang hayop sa Stardew Great Forest. Tinatawag itong Emperor Auspicious Beast. Hanggat nandoon, lahat ng espiritong hayop sa malaking kagubatan na ito ay maaaring magtanim ng mas mabilis. Ito ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan. Bukod dito, maaari itong magdulot ng auspiciousness sa buong kagubatan. Gayunpaman, alam ko na kung bakit, at hindi ko na alam kung bakit. Pagkatapos, ang Stardew Forest ay nagdusa ng maraming malas dahil dito, isang halimaw na alon na nakaapekto sa Shrek City ay inilunsad dapat na nakita mo ito sa talambuhay ng Lingbing Dowluo na iyon. Emperor Rui Beast, Three-Eyed Golden niya. Ayon sa alamat, tila na-absorb ito ng spirit ring at soul bone ni Lingbing Dowluo na iyon. Ang Three-Eyed Golden niya ay dapat mayroong spirit bone ng ulo, at ito ay tinatawag na ito ay ang head soul bone na may pinakamalakas na kapangyarihan sa pag-iisip, at ito ay palaging nangunguna sa lahat ng kilalang mga buto ng kaluluwa. Hindi katakatakang kahit na ang digmaang taon ay walang pinipiling mga buto ng kaluluwa. Ito talaga ang Emperor Rui Beast. Napakalakas nito. Ang 3 mata na gintong aso ng emperador na si Rui Beast. Pakinggan ko lang ang pangalan ay napakalakas ng pakiramdam ko. Sobrang gwapo. Kung pwede lang kaluluwa ko. Ang mga mata ni Xu Xiaoyan ay kumikinang na parang mga bituin. Galit na sinabi ni Exe, huwag kang mangarap.
Iyan ang tatlong mata na gintong aso. Sinasabi na ang karunungan nito ay higit pa kaysa sa tao. Ay, oo, naaalala ko ito. Ang talambuhay ni Lingbing Daoluo ay noong una, ang tatlong mata na gininto ang ya ay naging anyo ng tao at umibig kay Lingbing Daoluo. Nang maglaon, ang kanyang sarili ay nagsakripisyo ng krisis na si Lingbing Daoluo. Para kay Lingbing Daoluo ngunit nagdulot din ito ng isang alon ng mga hayop mula sa Stardew Forest. Sinabi ni Tang Wulan, bakit walang mga talaan ng mga talambuhay na nabasa ko? Tumawa si Exi at sinabing, ibig sabihin, ang aking pamilya ay may mga talambuhay na sekreto sa aking koleksyon. Walang ganoong record sa pangkalahatang merkado. Maingat na sinabi ni Guyu, sabi nga, ang Soul Beast ay malapit ng mapuksa, at ito ay may kinalaman sa paghahain ng tatlong mata na gininto ang yams na ito. Ngunit, bilang Emperor Rui Beast, paano ito magsasakripisyo para sa isang tao? Hindi ba nito isinasaalang-alang ang mga tao nito? Sinabi ni Exi, hindi mo ito naiintindihan. Ang mga taong umiibig ay hindi makatwiran at kayang isuko ang lahat alang-alang sa pag-ibig. Ganon din yata si Sanyan Jinyu noon. Hindi ito umibig sa espiritu. Ice Daoluo. Pag-ibig. Sinulyapan ni Guyu si Tang Wulan nang hindi malay, hindi niya alam kung bakit niya ito gagawin. Rumble. Ang nanginginig na dagandong ng bundok ay biglang sumabog. Marahas na nang inig ang buong lambak. Nagmamadaling pumunta sa lupa ang apat, binalot ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo sa paligid ng kanyang mga kaibigan upang maiwasan ang panganib. May sumisigaw na tunog. Biglang lumakas ang daloy ng hangin, at tiningnan ito ng mabuti ni Tang Wulan. Nagulat siya nang makita na sa lambak, ang dalawang higanteng hayop ay lumaki ng palayo, at patungo sa malayo. Ito ay isang mahaba at makitid na lambak, at hindi ko alam kung saan ito nagtatapos. Paunti-unting lumiit ang dagandong, at unti-unting naglaho sa dulo ng kanilang paningin ang mga figure ng dalawang higanteng hayop. Wala na. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. Ang dalawang mahusay na kakayahan ay hindi kung ano ang maaari nilang labanan laban sa, at ito ay ang maswerteng bagay na hindi matuklasan. Walang ibang espiritong hayop sa gubat na ito. Hindi ba dahil sa dalawang ito? Sabi ni Xu Xiaoyan. Tumanggo si Tang Wulan, at sinabing, hindi ito dalawa, marahil isa. Ang lambak na ito ay maaaring ang lugar ng isa sa kanila. Kaya kakaunti ang mga espiritong hayop sa paligid, at ang isa ay narito upang kunin ang lugar, o ito ay upang salakayin ito upang makakuha ng mga benepisyo. Hindi ko lang alam kung kaninong site ito. Mabuti sana kung ang Emperor Rui Beast ay may tatlong mata na gintong yams. Ayon sa alamat, ang tatlong matang gintong yams ay maaaring magdulot ng auspiciousness. Kung saan ito naruroon, dapat mayroong isang kayamanan. Hindi para sabihin maari ba nating kunin ang lahat ng nakuha natin dito. Sabi ni Exi. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya at sinabing, pagkatapos ay bumaba tayo at tingnan. Fair na. Si Exi ay mukhang sabik na subukan. This is an illusory world anyway. Kahit mamatay ka, hindi ka talaga mamamatay. Napakagandang pagkakataon, kung hindi mo ito pupuntahan at makita, ayoko talagang makipagkasundo. Tumingin muli si Tang Wulan kina Guyu at Xu Xiaoyan. Tumanggo si Guyu at ngumiti si Xu Xiaoyan sa kanya, ang kapitan ay ang master. Pumunta ka. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumislap, tahimik na bumangon, at dumampi sa lambak. Tulad ng sinasabi, ang mga bagong silang na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Higit pa rito, ito ay isang ilusyon na mundo pagkatapos ng lahat, at walang tunay na panganib na nagbabanta sa buhay. Laging pumunta at tingnan, ito ay isang hindi pa nagagawang emperador na mapalad na hayop. Isang makapangyarihang soul beast na matagal nang wala sa mundong ito. Dahan-daang bumaba ang apat na tao sa gilid ng lambak. Ginamit ni Tang Wulan ang mga baging para kontrolin ang bilis ng pagbaba ng kanyang mga kaibigan. Bagamat medyo matarik ang slope, ito ay wala sa kanila. Maya-maya ay dumating na silang apat sa ilalim ng lambak. Nakatingin mula sa malayo, nakatingin sa dulo ng lambak, sa di kalayuan, ang takip silim ay mabigat, at ang dalawang nangungunang espiritong hayop ay nawala ng walang bakas, at tila hindi na sila babalik saglit. Tumingin silang apat sa paligid, maingat na naglalakad sa lambak. Nang makita nila ang mga bakas na iniwan ng dalawang higanteng hayop sa lambak bago sila nag-away, hindi sinasadyang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Masyadong nakakatakot. Ang ilalim ng malawak na lambak ay magkadikit, at may malalalim na bakas sa lahat ng dako. Ang mga matitigas na bato ay hindi naiiba sa tofu sa harap ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake. May malawak na lugar sa buong lupa na walang mga halaman, halatang nawasak sila sa nakaraang labanan. Tingnan mo, Kapitan. Biglang dumating ang boses ni Xu Xiaoyan. Lumingon si Tang Wulan at tumingin sa direksyon ng kanyang mga daliri, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa isang sulok lang na hindi kalayuan sa kanila, may madilim na kuweba. Ang kuweba ay halos 5 metro ang taas. Mukhang madilim at hindi ko alam kung saan patungo. Ito ba ang yungib ng isa sa dalawang kaluluwang hayop? Sabi ni Tang Wulan sa sarili. Tingnan natin. Umirap si Exi at naunang tumakbo sa direksyong iyon, at sumunod ang tatlo ni Tang Wulan.
Dumating si Xe sa pasukan ng kuweba, tumingin muna sa loob, at pagkatapos ay hinintay na sumunod ang kanyang mga kaibigan. Captain, maaaring ito talaga ang lugar kung saan nakatira ang Golden Dog ni Emperor Rui Beast na may tatlong mata. Pagkasabi niya nito ay halatang napalunok siya ng laway. Oh, bakit? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Xe, nakipag-away kami sa Dark Golden Terror Clover, at ang taong iyon ay amoy malansa. Ngunit ang kuweba na ito ay hindi lamang tuyo, ngunit mayroon ding mahinang amoy ng musky. Ayon sa alamat, ito ay ganitong uri ng lasa, kaya marahil dito ito nakatira. Pumasok ka at tingnan mo. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Tang Wulan, hindi ngayon ang oras para mag-alinlangan, sino ang nakakaalam kung kailan babalik ang dalawang dakilang kapangyarihan. Mabilis na pumasok sa kuweba ang apat, at saka mabilis na nagmarcha patungo sa kailaliman ng kuweba. Ang kuweba ay madilim, ngunit pagkapasok, natuklasan na may isa pang kuweba sa kalangitan. Ang taas ng kuweba ay lumampas sa 5 metro, at ito ay naging mas bukas. Pagliko sa isang sulok, may mahinang ilaw na kumikislap sa unahan. Nagsimulang lumitaw ang iba't ibang hiyas sa lupa, at ang mga hiyas na ito ay kumikinang na may mahinang liwanag. Gayunpaman, para sa mga lalaki at babae sa edad ni Tang Wulan, ang mga hiyas ay hindi hihigit sa magagandang bato. Ang mas ikinakurious nila ay kung ano ang lugar kung saan nakatira ang tatlong mata na si Jinya. Sa palagay ko ang hiyas na ito ay hindi maaaring ilabas ang ilusyon na mundo, tama ba? Napatingin si Xe sa lupa. Sinabi ni Tang Wulan, huwag kang maliligaw sa pera. Hindi mo ba ako tiningnan at hindi mo ito kinuha? Kung sino man ang maaaring kumuha ng mga hiyas, pagkatapos ay ipaubaya ito sa atin ng Shrek Academy. Ito ay isang paghuhusga ng sentido komon. Pagliko ulit, biglang bumukas ang harapan. Ngunit sa sandaling ito, biglang isang malakas na sigaw ang tumunog. Kaagad pagkatapos, isang gintong figure ang sumugod sa kanila na parang kidlat. Hindi maganda. Nang marinig ang sigaw na ito, naramdaman ni Tang Wulan na parang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay napatayo. Ang unang tanong na naisip niya ay may isa pang tatlong mata na gintong aso dito. Iyan ay isang pag-iral na maaaring makipagkumpetensya sa 10,000 Years Dark Golden Terrier Clover. Sa pagharap nito, nahihirapan pa silang tumakbo. Tumakas ka. Sigaw ni Tang Wulan, ang kanyang ginintoang dragon na katawan ay nailipat na ang kanyang ginintoang dragon na katawan. Kasabay nito, biglang bamukol ang kanang braso, ang kanang kamay ay agad na naging clone ng gintong dragon, at sinampal niya ang lumulutang na gintong figure. Pumunta ka. Pakiramdam ang nakamamatay na krisis, hindi niya binitawan ang kanyang mga kamay. Ang tatlong talampakang haba ng Dark Golden Light Blade ay nahayag mula sa mga kuko ng gintong dragon, na siyang nakakatakot na mga kuko ng gintong dragon. Heng! Sa malutong na tunog, ang ginintoang liwanag at anino ay bumaling sa lupa at lumapag sa di kalayuan, habang si Tang Wulan ay umatras ng 7 o 8 hakbang na magkakasunod bago siya tumayong matatag. Nagkaroon ng pag-agos ng dugo sa buong katawan. Ngunit sa sandaling ito, siya ay tuwang-tuwa sa kanyang puso, at ang iba pang tatlong tao ay narinig ang kanyang mga sigaw ngunit hindi lumingon at tumakbo palayo, ngunit mabilis na napanatili ang kanilang normal na porma sayon. Isang layer ng malambot na asol na liwanag ang pinakawalan sa harap ni Guyu, na hamarang sa pag-atres ni Tang Wulan. Ito ay isang malambot na kalasag ng tubig. Si Tang Wulan ay hindi nagulat at natuwa, kasama ang mga kuko ng gintong dragon na nagbabantay sa kanya, lahat, mag-ingat. Mukhang hindi ito masyadong malakas. Kitang-kita na ang gintong liwanag at anino. Nakita na nilang lahat ang hitsura ng tatlong mata na gininto ang aso, at ang nasa harap nila ay tila isang pinababang bersyon ng tatlong mata na gintong aso. O ito ay isang mini na bersyon. Ang tatlong mata na si Jinya na ito ay wala pang 1.5 metro ang haba, at ang taas sa mga balikat ay halos 6 na talampakan lamang. Mukha itong malaking aso, ngunit ang hitsura nito ay katulad ng dating may edad na tatlong mata na gintong aso, maliban na ang patayong pupil sa kanyang noo ay sarado at hindi nabuksan. Ito ay ang batang si Jinyu na may tatlong mata. Hindi magiging maganda ang swerte. Bulalas ni Xe. Good luck. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya. Sinabi ni Xe, ang pinakamakapangyarihang bahagi ng Golden Yao na may tatlong mata ay ang ikatlong mata nito, ngunit dapat itong lumaki sa isang tiyak na antas bago mabuksan ang ikatlong mata. Sa oras na iyon, ito ay isang napakalaking kaluluwang hayop. Kasabay nito, maaari rin itong magdala ng swerte sa mga kasosyo sa paligid. Gayunpaman, ang isang ito ay mukhang hindi ganoon kalakas. Sa palagay ko ito ay isang 10 taon na kaluluwang hayop, sa halos 100 taon ay isang kaluluwang hayop, halos 100 taon ang pagkakataon. Huwag mong tingnan ito bilang 100 taong gulang, ngunit kung maaari mong makuha ang singsing ng espiritu, ito ay mas mahusay kaysa sa 10,000 taon na singsing ng espiritu. Bahagyang sumimangot si Guyu at tinanong si Tang Wulan sa mahinang boses, madali bang pakitunguhan? Sinabi ni Tang Wulan, mukhang okay lang. Sinubukan lang niya ang tatlong mata na gintong Yao, at ang kanyang dugo ay umaakyat, ngunit ang tatlong mata na gininto ang Yao ay hindi rin maganda sa pakiramdam. Ang mga kaliski sa kanyang dalawang paa sa harapan ay tumaas, na nag-iwan ng ilang malalalim na marka ng dugo.
Kahit na napakalakas ng depensa nito, ngunit ang pagharap sa Golden Dragon Terror Claw ni Tang Wulan ay wala pa ring kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng lakas, si Tang Wulan ay bahagyang mas mababa sa batang ito na may 3 mata na gintong aso, ngunit hindi ito mas malala. Hindi ba na-block din ang mga naunang atake ng kalaban? Halika, subukan natin. Sa puntong ito, walang dahilan para umiwas. Marahil ito ang tunay na pagsubok na kailangan nilang harapin. Sa paanan ni Tang Wulan, dumagsa ang asol na pilak na damo, at kasabay nito, humakbang siya patungo sa Sanyan Jinyaw. Ang iba pang 3 tao ay agad na naghanda para sa labanan at pinakawalan ang kanilang mga martial souls. Sa pamamagitan ng mga kuko ng gintong dragon na nakahiga sa kanyang dibdib, si Tang Wulan ay nasa tuktok nito sa oras na ito, na may malakas na enerhiya at dugo na umaagos sa kanyang katawan, at ang gintong singsing na espiritu sa kanyang katawan ay naging ilusyon dahil sa hitsura ng martial spirit ring, ngunit ito ay nagbabadya lamang. Ang 2 purple spirit ring ay naging extraordinary clear, at ang golden spirit rings ay naglabas ng malabong purple na ginto. Ito ang unang pagkakataon na pinakilos ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng martial soul at dugo ng sabay-sabay matapos masira ang pangalawang selyo. Naramdaman pa niya na ang kanyang asol na pilak na damo ay tila apektado ng kapangyarihan ng chi at dugo, at ito ay unti-unting nagsisimulang magbago ng hindi mahahalata. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi makukumpleto sa loob ng 1 araw o 2, tulad noong siya ay bumasag sa unang selyo. Ngunit siya ay naniniwala na hanggat siya ay bibigyan ng sapat na oras, ang blue-silver grass ay patuloy na mag-evolve at magiging mas malakas. Ang asol na pilak na damo ay dumagsa, nagmamadali patungo sa may 3 mata na Jinyaw, ang unang kakayahan ng kaluluwa, buhayin. Ang bilis ng 3 mata na si Jinya ay napakabilis, at ang kanyang figure ay kumikislap, at siya ay umatras. Kasabay nito, isang gintong liwanag at anino ang pinakawalan mula sa katawan nito, nakamukha mismo nito, at lumipad ito sa direksyon ni Tang Wulan na parang kidlat. Malamig na bamantong hininga si Tang Wulan, nang hindi umiwas, ang katawan ng gintong dragon ay pinakawalan, damaloy ang dugo sa kanyang katawan, at ang mga kuko ng gintong dragon ay bumaril. Bang! Sa mahinang tunog, sunod-sunod na umatras si Tang Wulan, ngunit gumuho din ng gininto ang liwanag at anino. Sa ilalim ng dual excitation ng spirit power at bloodline power, ang Golden Dragon Claw ay naging mas malakas kaysa dati. Ang dulo ng claw ay mas mahaba ng 1 pulgada kaysa dati. Higit sa lahat, natuklasan ni Tang Wulan na ang pagkonsumo ng kanyang soul power ng Golden Dragon Claw ay makabuluhang nabawasan. Sa suporta ng kapangyarihan ng dugo at enerhiya, dapat niyang magamit ang malaking killer na ito sa mahabang panahon. NS. Isa-isang umusbong ang mga tinak mula sa paligid ng katawan ni Sanyan Jinyi nang walang babala, na naging isang hola. Ang 3 mata na katawan ni Jinyi ay kumislap ng gininto ang liwanag, at isang gintong halo ang lumabas sa kanyang katawan, na nagbasag ng mga tinak sa lupa. Kasabay nito, mabilis itong tumilapon, at nasa ere, na may 2 gintong mata na kumikislap. Sina Tang Wulan at Guyu ay nakaramdam ng pagkahilo sa kanilang isipan ng sabay, at sila ay napaatras ng 2 hakbang nang hindi nila namamaliin. Sinamantala ni Sanyan Jinya ang pagkakataong ito at nagmamadaling sumugod sa kanilang harapan, nakausli ang kanyang mga paa sa harapan, at dumiretso kay Tang Wulan bilang kanyang dibdib. Kung siya ay nahuli nito, si Tang Wulan ay malapit nang masira ang kanyang tiyan. Sa sandaling ito, ang 3 figure ay lumitaw na parang buhawi, nanginginig ang kanilang mga mukha. Hinaharangan ang daan ni Jinyaw na may 3 mata. Banayad na bagyo ng dragon, ilunsad. Banayad na dragon clone at magaan na dragon storm, salamat sa pagbagsak ng iyong pinakamalakas na kapangyarihan sa pag-atake. Sinamahan ng isang serye ng mga detalyadong, dingding, na tunog, talagang bigla niyang pinatigil ang 3 mata na si Jinyu mula sa himpapawid. Oo naman, ito ay isang batang gintong aso na may 3 mata. Bagamat kamangha-mangha pa rin ang defensive power, sa wakas ay hindi ito napigilan. Mabilis, mahusay sa pag-atake sa isip at pisikal na pag-atake, ngunit ang pangkalahatang intensity ay hindi masyadong mataas, hindi bababa sa hindi kayang tiisin ng 4 ni Tang Wulan. Maliliit na salita, isang mabilis na laban. Sinabi ni Tang Wulan habang sinasabi niya, ang pangalawang espiritong singsing sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, at ang malalaking bahagi ng asol na pilak na damo ay bumulwak sa lupa, na naging isang pagsabog ng asol na pilak na tinek, na bumabalot sa 3 mata na gintong ni. Dapat itong gawin ng mabilis. Sino ang nakakaalam kung kailan babalik ang matandang 3 mata na si Jinya? Sa sandaling bumalik sila, wala na silang pagkakataong makatakas. Nakaharap sa asol at pilak na spike, muling lumitaw ang gintong halos sa 3 mata na si Jinya. Lumambot ang blue-silver grass bago ito naabot. Ang gintong liwanag ay mukhang kakaiba. Ngunit sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isang bilog ng mga gulong ng bituin sa ilalim ng mga paa nito. Biglang nanigas ang katawan ni Jinyi na may 3 mata. Sa isang flash ng silver light, 2 figure ang lumitaw sa harap ni Sanyan Jinya ng sabay. Ito ay sina Guyu at Tang Wulan. Ang kontrol ng spatial na elemento ni Guyu ay maaaring tumagal ng isang tao upang agad na lumipat sa loob ng maikling distansya, at ang oras na ito ay walang alinlangan na pinakaangkop. End of this chapter.